Ang galing mo talagang umacting. Paniwalang-paniwala yung mag-asawa na kaluluwa ng lolo nilang namatay yung kausap nila. Glenda, ano ka ba? Ang lakas ng boses mo. Baka mamaya nandyan pala yung mga kliyente natin. Di na-booking na tayo sa racket natin. Ikaw talaga. Wala na sila. Sinigurado kong nakasakay na sila ng sasakyan bago bumalik dito. At ito, tingnan mo. Dinoble nila yung bayan. Tubong lugaw na naman tayo nito. Sino bang mag-aakala na may hanap buhay talaga sa mga patay? Galante pala yung mag-asawang yun. Sa bagay, marami naman silang mamanahin sa namayapa nilang lolo. Buti na lang, nakapag-research na tayo tungkol sa kanila bago pa sila pumunta rito. Kaya sinabi ko lang ang gusto nilang marinig. Basta, magaling ka talaga, best friend. Sana lang hindi magalit sa atin yung mga kaluluwa. Glenda, naniniwala ka ba sa mga ganun? Hindi totoo yun. Yung sikat na psychic na si Tata Emeng, I'm sure ganito rin ang modus niya. Namimeke din yun. Kung sa bagay, tama ka dyan, Odette. Basta, malaki ang kinita natin ngayong araw. Malaking tulong to sa pamilya natin, lalo na sa'yo. Ikaw lang nagtataguyod ng mga kapatid mo simula nung maulila kayo. Oo nga eh. Mali man ang ginagawa natin, nakakatulong to para sa mga gastusin namin sa araw-araw. Pati na rin sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Halika, Glenda. Bilangin na natin yung pera para makauwi na tayo. Ang dami natin pagkain at ang sasarap. Marami na naman ako makakain ngayon. Salamat, Ate Odette. The best ka talaga. Hay naku, Jonas! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka magsasalita pag may lamang pagkain yung bibig mo? Ate Joylyn, gusto ko lang naman magpasalamat kay Ate Odette eh. Buti na lang magaling na psychic si ate. Marami siyang natutulungan. Hindi lang mga tao, pati mga kaluluwa. Sana paglaki ko, bumukas din ang third eye ko at maging magaling din ako tulad ni Ate Odette. Hoy, Jonas! Para lang sa mga may matatalas na isip ang pagiging psychic. Ang gawin mo, mag-aral ka na lang ng mabuti at ipasa mo yung math subject mo na tagilid. Hoy, kayong dalawa. Huwag nga kayo mag-away sa harap ng pagkain. Ito kasi si Jonas eh. Gusto maging psychic, math subject pa lang hirap na hirap na. Oy, Jonas, ayusin mo ang pag-aaral mo, ha? Ikaw din, Joylyn. Kailangan makatapos kayo ng college at magkaroon ng matinong trabaho. Hindi katulad ng trabaho ko. Bakit naman, ate? Marangal naman ang trabaho mo at hindi naman lahat may ganyang talento. Oo nga, Ate Odette. Proud nga kami sa'yo eh. Kasi mabait ka at hindi mo kami pinapabayaan. Ay sus! Kumain na nga lang kayo. Ang dami niyo pang sinasabi. Odette, ano bang laman ng mga kahong yan? Props to. Idadagdag ko dito sa shop ko para mas kapani-paniwala na may natatawag akong espiritu. Dapat medyo nakakatakot ang atake para mas kapani-paniwala sa mga kliyente, di ba? Alam mo, nakakatakot na nga dito sa shop mo. Minsan, pag pumapasok ako dito, madilim. At pag napapatingin ako sa bolang kristal mo, nagtatayuan ng mga balahibo sa katawan ko. Parang may mga nakatingin sa akin. Baka marami na mga ligaw na kaluluwa rito. Joker ka talaga, Julian. Alam mo namang walang ganun. At kaya nakakatakot dito kasi nga sinasadya natin na gawing nakakatakot tong shop ko. Kailangan kasi yun sa trabaho ko bilang peking espiritista. Gets mo ba? Oo, gets ko naman. Pero pag nakakuha na ako ng mga project bilang engineer, gusto kong tumigil ka na sa ganitong gawain ha. Kasi baka may masamang balik to sa buhay mo eh. Ayoko mapahama ka. Mahal na mahal kita eh. Sus! O sige, gusto ko yan, mahal. Pero sa ngayon, ayusin mo muna ang pagre-review sa board exam para makapasa ka na. Tsaka mo na isipin ang mga sinasabi mong mga project kapag engineer ka na talaga. Ano yun? Baka may kaluluwa na dito. Ako yun! Ang duwag mo naman, Julian. Pinsan ba talaga kita? Bakit ba hilig mo manakot, Glenda? Tama na nga kayong dalawa. Gawin mo na yung gagawin mo, Glenda. At ikaw naman, mahal kong Julian, pwede bang tapusin mo na yung pinipinturahan mo para maging okay na yung setup natin, Yes, mahal. Sige, lalabas na muna ako. Mwah, mwah. Bakit ba ganun ang boyfriend mong yun? Matatakutin. Alam mo ba, sabi niya sa akin, may nakita raw siyang mga tao rito. Takot na takot. Baka bukas na third eye ng loko. Alam mo, pareho lang kayo magpinsan. Naniniwala sa mga kababalaghan.
Ibahin niyo ako, please. Para sa akin, trabaho lang to. Walang puwang sa akin ang takot sa mga kaluluwa na yan. Mas matatakot ako kung wala na akong pambayad sa tuition fee ng mga kapatid ko at wala na akong mapakain sa kanila. Talagang nakakatakot nga yun. Ang dami na palang messages sa cellphone ko. Teka nga at matingnan. Baka importante. Si Glenda lang pala. Bakit dito niya sinend sa messenger yung background ng susunod naming kliyente? Sabi ko i-email niya eh. Alam naman niyang pauwi pa lang ako at ito nga, naglalakad pa lang ako. Huh? Ano yun? May mga yabag? May sumusunod pa sa akin? Pero wala namang tao sa likuran ko ah. Bibilisan ko na lang ang paglalakad. Madilim pa naman dito sa eskinita. Baka may masamang loob na nakabuntot sa akin. Ineng. Ay! Lola! Nakakagulat ka naman. Bigla ka nalang sumusulpot sa harapan ko. Pasensya ka na, Ineng. Talagang sinundan kita dahil gusto ko sanang magpatulong sa'yo na makausap ang apo kong nagpakamatay. Nako, hindi po kasi ako basta-basta pwede makipag-usap sa mga kaluluwa sa kung saan-saan lang. Pumunta po kayo sa shop sa bayan kung saan ako nagtatrabaho. Kausapin niyo yung assistant ko si Glenda. Siya ang magsasabi kung kailan kayo babalik para makausap natin ang kaluluwa ng apo niyo. Ah, ganun ba? Sige, Ineng. Babalik na lamang ako. Pasensya ka na ha at natakot kita. Sige po, Lola. Sino nga pala yung... Lola? Lola? Nasaan na yung matandang kausap ko? Ba't bigla siyang nawala? Glenda? Hindi pa ba dumadating yung 3 kliyente na nakaschedule ngayon? Bad news! Yung mga kliyente natin ngayon, lahat tumawag, hindi daw makakarating. Ang weird nga, halos lahat sila may sakit. Ha? Sabay-sabay pa talaga sila nagkasakit? Sayang naman ang preparasyon natin. Di bale, sabihin mo, pwede sila magpa-reschedule. Oo, akong bahala. Eto, tatawagan ko na ulit sila. Pera na naging bato pa. Kailangan ko pa naman ng ekstrang pera dahil nasira yung washing machine namin sa bahay. Kailangan ko nang ipagawa yun eh. Odette, nandito na si Lola, yung kliyente nating nakaschedule. Ha? Lola? Sinong Lola? Wala naman tayo nakaschedule na Lola ngayon ah. Huwag mo sabihin... Ako nga, Ineng. Salamat sa pagtanggap ng pakiusap ko, ha? Gusto ko lang talagang makausap ang apo kong nagpakamatay. Sana matulungan mo ako. Gusto ko po sana kayong tulungan, kaya lang hindi po kayo nakaschedule eh. Hindi ba, Glenda? Kailangan mo na niyang... Glenda! Saan ka pupunta? Ano nangyari kay Glenda? Bakit parang wala siya sa sarili? Bigla na lang siyang umalis. Aba, hindi ko alam ang impormasyon tungkol sa apong nagpakamatay na matandang to. Anong sasabihin ko sa kanya? Baka magkamali naman ako. Baka mabuko ng matandang to na peke lang ako. Ano nangyayari? Bakit may malakas na hangin at parang may bumubulong? Pati mga ilaw namin dito nagpapatay sindi. Hindi naman ganito kaganda ang effects na ginawa namin para paniwalain ang mga kliyente na may kaluluwa nga rito. Diyos ko! Nabasag yung ilaw! Totoo nga ang kapangyarihan mo, Ineng. Nandito ang apo ko. Nandito ang kaluluwa ni Amelia. Puno pa rin siya ng puot. Galit na galit siya. Gusto ko magkausap kami. Tulungan mo ako. Ano? May totoong kaluluwa dito? Pero paano nangyari yun? Wala naman talaga akong kapangyarihan na tumawag ng kaluluwa mula sa kabilang buhay ah. Lola, pasensya na po. Hindi kita matutulungan makausap ang kaluluwa ng apo mong nagpakamatay. Kung gusto niyo po... Masayahing bata ang apo ko. Simula nang maulila siya, lalo siyang naging matatag sa hamon ng buhay. Ginawa niya ang lahat para sa mga taong mahal niya.
Pero nalugmok siya sa kasalanan, kaya naman siya na mismo ang bumawi ng kanyang buhay. Bakit mo sinasabi sa akin ng mga yan, Lola? Hindi kita matutulungan kung hindi ako Kailangan handa. kong makausap ang apo ko dahil alam ko na nagdurusa ang kaluluwa niya ngayon. Tulungan mo akong kausapin siya! Tulungan mo ako! Teka, ano nangyayari? Bakit yumayanig ang paligid? Bakit patay hindi mga ilaw at anong mga bulong na yun? Diyos ko, ano tong parang itim na aninong pumapalibot sa katawan ko? Hindi ako makagalaw at anong ginagawa ng matandang babae sa harapan ko? Nakamisi siya. Bakit niya ginagawa sa akin to? Naghihina ako. Parang inaantok ako. Ano bang ginagawa ko rito sa labas? Bakit parang wala akong maalala sa mga nangyari? Ang natatandaan ko lang, nag-cancel ang mga kliyente namin ni Odette. Tapos, may matandang babaeng biglang sumulpot dito at hindi ko na alam kung ano nang nangyari. Yumayanig ang paligid! Lumilindol ba? Si Odette! Nasa loob! Pupuntahan ko siya! Tama na! Tigilan niyo na ako! Gusto ko nang manahimik! Hirap na ako! Huwag niyo na akong tawagin! Ayokong lalong magkasala! Apo, patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Patawarin mo ako. Bakit parang nag-iba ang boses ni Odette? Acting pa rin ba yun? Iba siya. Ang galing niya ngayon. Papasok ako sa loob. Tama na! Ayoko nang marinig pa ang sasabihin niyo. Hayaan niyo na akong manahimik. Pakiusap! Wow! Ang galing talaga ng acting ni Odette. Parang gusto kong maniwalang sinasapian nga siya ng kaluluwa. Kahit wala siyang alam sa background ng kliyente, nakapag-drama siya ng maayos at... Ay! Diyos ko! Nawala ng malay si Odette! 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 Gumising ka! Uy! Gising! Naku, Lola, pasensya ka na ha. Pero tapusin na po natin to. Naubos na po ang espiritual na kapangyarihan ng kaibigan ko kaya siya nahimatay. Oo, sige. Salamat sa pagtulong sa akin ng kaibigan mo. Sa sandaling panahon na nakausap ko ang apo ko, gumaan ng pakiramdam ko nang marinig ko ang boses niya. Eto ang pera. Bayad ko sa serbisyo ng kaibigan mo. At itong gamit na nasa kahon, ibibigay ko na rin sa kanya. Isa yang antik na pendulum. Minana ko pa yan sa mga ninuno ko. Wala namang gagamit kaya ibibigay ko na lamang sa kaibigan mo. Nako, salamat po dito sa binigay niyo, Lola. Teka, parang sobra-sobra naman yata ang binayad. Lola? Nasaan na yung matanda? Bakit ang bilis naman niyang nawala? Anong nangyari? Bakit ang sakit ng ulo ko? Bakit nakahiga ako rito sa sopa? Diyos ko, Odette! Buti nagkamalay ka na! Takot na nga ako kasi akala ko kasama lang sa palabas mo yung nabuwal ka at nawala ng malay after mo magkunwari na sinapian ka ng kaluluwa. Yun pala, totoong nahimatay ka! Glenda, linawin mo nga yung sinasabi mo. Wala akong naiintindihan eh. At wala akong natatandaan sa mga nangyari. Ang alam ko lang, may matandang babae rito. Gusto niyang tulungan ko siya makausap ang kaluluwa ng apo niyang nagpakamatay. Nakakatakot yung matanda kaya sabi ko ayoko. Tapos bigla na lang akong inantok. Anong ayaw mo? Napanood nga kita, ang galing-galing ng pagbabago ng boses mo at yung effect sana nakakakilabot. Nagtaasan nga lahat ng balahibo ko sa katawan eh. Parang kaluluwa talaga yung sumanib sa'yo. Perfect yung palabas mo. Anong palabas ang sinasabi mo? Wala nga akong natatandaan. Ganon? Naku, Odette, kung wala ka palang natatandaan sa nangyari at nakita ko yung naganap, hindi kaya ibig sabihin nun na baka totoong psychic ka na? Totoong may kapangyarihan ka na? Baliw. Hindi yun ganun, no? Tsaka ayoko nga. Teka, nagbayad ba yung matanda? Oo, ang laki ng binayad niya. Nasa 30,000. Wala sa itsura ni Lola na yayamanin pala siya, ha? At eto,
tingnan mo tong nasa box. Ipinamamana niya raw yan sa'yo. Ano yan? Parang kahon pa lang nakakaduda na. Hindi ko alam kung ano yan. Basta sabi nung matanda, antik daw yan na pag-aari ng pamilya nila. Isa daw yung ano nga yun? Pendulum. Wow! Hugis luha! Parang gawa sa mamahaling metal ha. May mahabang chain na parang kwintas. Ganyan yata yung ginagamit na pang-hipnotismo sa mga pelikula, di ba? Oo nga eh, parang gano'n na nga eh. Luma na to at... Aray, ang init! Ano ba yan? Parang nag-aapoy nung hinawakan ko. Nabitiwan ko tuloy. Ano bang mainit? Ito oh, hinawakan ko, hindi naman mainit. Basta, iba yung pakiramdam ko sa pendulum na yan eh. Ilagay mo na nga yan sa kahon at itago mo muna. Grabe pala tong pendulum na to. Kapag tinitigan, parang napakaraming matang nakaukit. Hindi nakapagtataka na paghawak ko to, parang ang daming nakatingin sa akin. Odette, mahal. Bukas yung pinto ng kwarto mo kaya pumasok na ako. Pero kita mo naman, kumatok muna ako bago pumasok. Ay nako Julian, ang dami mong sinabi. Oh, bakit nga pala nandito ka pa? Akala ko ba sasamahan mo si Jonas na bumili ng lovebirds? Paalis na kami. Dinala ko lang sa'yo tong paborito mong kape na binili ko sa paborito mong coffee shop. Ang sweet mo talaga. Akin na nga yan. Tamang-tama. Gusto kong magkape ngayon. Ang sarap ah. Teka, ano ba yung pinagkakaabalahan mo at hindi mo kami masasamahan ni Jonas? Ito. Pendulum ang tawag dito. Isa to sa mga pwedeng gamitin para makipag-usap sa mga kaluluwa. Alam mo ba kung paano gamitin yan? Siyempre, hindi ko alam. Pero nanonood na lang ako ng tutorial online kung paano ko to pwedeng gamiting prop sa mga palabas ko. Kuya Julian, halika na. Tagal mo naman. Nainip na ako, maggagabi na eh. Oo na, nandyan na. O paano? See you later, mahal. Takis! Mwah! Paparating naman na sina Joylyn at Glenda. Sige na, bye! Isara mo yung pinto, ha? Parang may kakaiba talaga sa pendulum na to, eh. Ano yun? Bakit bumukas yung pinto? May narinig ako mga yabag. Julian? Jonas? Nandyan pa ba kayo? Ayoko ng ganitong biro, ha? At, Diyos ko, yung kape ko! Nakalutang sa ere! Ano nangyayari dito? Ate Odette, ba't ka sumigaw? Ano nangyari? Wala, Joylyn. May narinig lang akong kumakaluskos at napatili ako kasi baka may daga. Kala ko naman kung ano na nangyari. Ayokong sabihin ng totoo sa kapatid ko. Ayokong matakot siya pag sinabi ko na kung ano-anong naririnig at nakikita ko kanina. Pero bakit biglang umangat sa ere yung kaping bigay ni Julian at halos tumapon sa akin? Joylyn, bakit bigla kang natahimik? Ano tinitignan mo? Teka, yan yung pendulum na nailagay ko sa bulsa ko kanina. Bakit nasa iyo yan? Paano mo nakuha sa akin at... Joylyn! Saan ka pupunta? Bakit pupunta ka sa may bintana? Diyos ko! Huwag ka sasama dyan! Joylyn! Huwag! Diyos ko! Tumalon siya sa bintana! Joylyn! Odette, ano nangyayari? Bakit halos nakasama ka na dyan sa bintana? Baka mahulog ka! Bakit ka sumisigaw? Glenda! Mabutit nandito ka na! Si Joylyn! Kausap ko siya kanina dito sa kwarto! Tapos bigla siya nanahimik! Tapos tumakbo at tumalon dito sa bintana! Ano? Si Joylyn? Paano nangyari yun? Kasama ko siya eh! Kitarating lang naming dalawa! Ate Odette, bakit? Kararating ko lang. Ano nangyari? Joylyn! Salamat naman at okay ka! Diyos ko! Teka, kung hindi si Joylyn yung kasama ko kanina, sino yun? At paano nangyari yun? Wala talaga akong kakayahan na kumausap ng mga kaluluwa. Hindi ko rin kayo nakikita. Nagsisinungaling lang ako. Pakiusap. Tigilan niyo na ako. Tigilan niyo na ako. Ano yun? Bakit may umiiyak? Nasaan ba ako? Anong lugar to? Sino yan? May tao ba dyan? Teka, bakit
Binatawan ko ang pendulum na to. Iniwan ko to sa shapat. Tulungan mo ako, Iling. Papasukin mo ako sa katawan mo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang mundo ng mga kaluluwang ginulo mo. At magagawa ko yun kapag pinatay na kita. Papatayin kita! Huwag mo ako sakalin! Hindi ako makahinga! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Ate Odette! Gumising ka! Gumising ka! Nananaginip ka! Bakit ganun? Parang totoong nangyari yung panaginip ko. Narinig namin ni Jonas na umuungol ka, ate, kaya pinuntahan ka namin. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Ate Odette! Nalaglag to sa kama mo. Yung pendulum, bakit bigla nandito yan? Odette, sorry talaga. Hindi ko matrace kung saan nakatira yung matandang babae na nagbigay sa atin ng pendulum. Ang weird nga wala ring balita tungkol sa apo niyang nagpakamatay. Ano ba kasing problema? Bakit hinahanap mo siya? Mukhang legit naman yung pendulum na binigay niya. Oo, legit nga. At grabe ang pagka-legit. Parang nga atakihin na ako sa puso dahil sa takot. Ano? Seryoso ka ba? Oo nga pala, Odette. Ito yung pinapahanap mo sa aking magnifying glass. Ano mang sisilipin mo sa pendulum? May mga nakaukit ba? Oo, at curious ako kung ano mga disenyo yun. Akin yan. Titignan ko. Sige. Ako naman, tatawagan ko na yung mga kliyente natin for today para hindi sila malate. Okay. Sinilip ko na mga nakaukit na disenyo dito sa pendulum gamit ang magnifying glass. At tama ako. Maraming mata ang nakaukit dito. At dito sa gawing dulo, may mga letrang nakasulat. Ang sabi dito, "You are the servant of wrath and evil. In this world, you shall reign and you shall sow evil." Patay sindi naman ang mga ilaw! Glenda! Bakit ka sumigaw? Anong problema? Glenda! Glenda! Bakit inuuntog mo ang sarili mo sa pader? Glenda! Ano ba, Glenda? Itigil mo yan! Wala na si Glenda! Ginising mo ang hari ng kasamaan. Kaya mawawala ka rin pati ang pamilya mo! Maghihiganti sa'yo mga kaluluwang pinaglaruan mo! Maghihiganti sila sa'yo! Diyos ko! Ano ba nangyayari kay Glenda? Nag-iba na ang itsura niya! Glenda! Bumalik ka dito, Glenda! Kailangan ko siyang habulin. Delikado sa daan. Baka maaksidente siya. Glenda! Hindi! Nasagasaan si Glenda! Hindi ko na muna bubuksan yung shop habang hindi pa gumagaling si Glenda. Nakakabigla talaga ang nangyari. Kasalanan ko yun. Mahal, huwag mong sisihin ang sarili mo. Aksidente yun. At huwag mo ring sabihin na may sumaping masamang espiritu kay Glenda kaya siya nagsisigaw at nagtatakbo papuntang kalsada kaya siya nasagasaan. Lalong hindi magiging komportable ang pamilya niya. Oo, sige. Pumunta ka muna sa shop at isara mo yun. Tapos dumaan ka sa bahay at kumustahin mo ang mga kapatid ko. Mahal, narinig mo ba yun? Ang alin? Parang may bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Mahal, nakita mo ba yun? Nakita mo ba? Nakita? Ang alin? May anino sa gawing ulunan ng kama ni Glenda. At hindi lang yun basta parang anino. Parang may sariling buhay yung aninong yun. Parang lulukuban niya si Glenda. Mahal, uminahon ka. Walang anino. Wala akong nakikita. Kumalma ka. Yung pendulum na bigay ng matandang babae. Alam kong doon nagsimula ang lahat ng kababalaghang nangyayari. Kailangan sirain ko yun. Nasaan na ba yun? Inilagay ko lang yun sa bulsa ko kanina. Julian, nawawala yung pendulum. Kailangan makita ko yun. Jonas, kanina ka pa pindot ang cellphone. Sino ba tinatawagan mo? Ate Joylyn, gusto ko lang makausap si Ate Odette. Kukumustahin ko lang sana si Ate Glenda kaso hindi ko siya makontak eh. Mahina nga signal doon sa ospital. Hayaan mo at uuwi din naman si Ate Odette pag may iba na magbabantay kay Ate Glenda. Aba, gamit ni Ate Odette to ah.
Bakit to nandito? Oo nga, gamit niya yun sa pagiging psychic niya. Nakita ko na hawak niya yan nung isang araw. Yung may nakapalawit at may mahabang chain. Ilalagay ko na lang muna to sa kwarto niya. Ate Joylyn, bakit natigilan ka? Ba't bigla ka na lang yumuko at nanahimik? Ate? Ate Joylyn? Hoy, Ate Joylyn! Ano nangyayari sa'yo? Bakit nanginginig ka? Ate! Tama na, natatakot na ako sa'yo! Wala na si Joylyn! At mawawala ka rin sa mundong to! Ate, bitiwan mo ako! Ba't sinasakal mo ako? Papatayin mo ba ako? Ate, hindi ako makahinga! Ate! Joylyn! Ano ginagawa mo? Bitiwan mo si Jonas! Bitiwan mo siya! Hello? Julian? Sorry, may message ka pala. Ngayon ko lang natanggap eh. Wala kasing signal sa loob ng ospital. Papalabas na ako kaya ngayon palang pumasok yung text mo. Makinig ka, Odette. Huwag kang aalis dyan. Hintayin mo ako. Papunta na ako riyan. Bakit ganyan yung boses mo? May nangyari ba? Julian, ano? May nangyari ba? Mamaya ko nang ipapaliwanag. Basta, hintayin mo ako. Anong mamaya pa? Hindi na ako makapaghintay. Ano ba nangyari? Odette, pagdating ko sa bahay nyo, naabutan ko si Joylyn na sinasakal si Jonas. Nung inawat ko si Joylyn, nagtatakbo siya papalayo. Ang talim ng tingin niya sa akin. Parang sinaniban siya ng kung ano. Ano? Diyos ko, si Jonas, nasan siya? Kumusta siya? Eh si Joylyn, ano nangyari? Nandito si Jonas, kasama ko siya pero kanina pa siya nakatulala. Kaya dadalhin ko na rin siya sa ospital. Si Joylyn, nagpatulong na ako sa mga pulis para hanapin siya At ano? Nawawala si Joylyn? Hello, Julian! Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi mo! Julian? Naputol yung tawag ni Julian. Diyos ko, ano ba nangyayari sa mga kapatid ko? Ito ba yung karma sa panloloko ko sa mga tao? Yung pendulum. Kailangan mahanap ko yun. Teka, ano ba itong natapakan ko? Aba, yung pendulum! Pero saan to nang galing? Bakit bigla na lang itong napunta rito? Jonas! Jonas, ako to! Yung Ate Odette mo! Tumingin ka sa akin at sabihin mo kung ano nangyari! Ate Odette! Si Ate Joylyn! Bigla na lang niya ako sinugod at sinakal! Sabi niya papatayin niya ako! Parang may kung anong sumanib sa kanya! Papatayin niya tayo, Ate Odette! Nakakatakot si Ate Joylyn! Purong itim ang mga mata niya at ang lakas niya! Nag-iba rin yung boses niya! Sige, Jonas. Okay na. Huwag mo nang isipin yun, ha? Lagi kang magdadasal, okay? Opo, ate. Naniniwala ako sa kakayahan mo bilang psychic. Alam kong mapapalaya mo kung anumang masamang espiritu ang pumasok sa katawan ni Ate Joylyn para bumalik na siya sa dati. Paano ko sasabihin kay Jonas na wala talaga akong kakayahan kumausap ng mga kaluluwa? Na dahil nga ignorante talaga ako sa mga ganitong bagay, kaya nailagay ko sa panganib hindi lang ang sarili ko, kundi pati silang mga mahal ko sa buhay. Jonas, hindi kayo pababayaan ng Ate Odette mo. Sa ngayon, maging matapang ka. Dapat matatag ka, Jonas. Julian! Nakita ko si Joylyn! Nakasilip siya mula sa labas ng bintana! Nandun siya sa labas ng bintana! Nakatingin siya sa atin! Nakikita ko siya! Pero paano nakasilip si Joylyn doon, Odette? Nakalimutan mo na ba? Nasa ikatlong palapag tayo ng ospital. Paano may makakasilip mula sa labas ng bintana? Salamat naman at nakatulog na si Jonas. Pwede na rin siyang ma-discharge dito sa ospital dahil wala naman siyang injury. Odette! Odette! Sino yan? Sino ka? Magpakita ka! Eto ako, Odette. Sa likuran mo. Diyos ko! Yung matandang babae na nagpatulong sa akin na makausap ang apo niya nagpakamatay. Nandito siya sa loob ng kwarto ng ospital. Pero anong ginagawa niya rito? Paano siya nakapasok dito? Hawak pa niya ang pendulum. Paano napunta sa kanya yun? Odette, panahon na para magbayad ka. Huwag kang lalapit! Odette,
Tingnan mo ang ugoy ng pendulum na ito. Tingnan mo ang katotohanang pinalaya at ginulo mo ang nananahimik na mga kaluluwang narito. Tingnan mo! Diyos ko! Ayokong tignan ng pendulum pero para akong nahihypnotize. Odette! Odette! Bakit ka sumisigaw? Julian! Nandito yung matandang babae na may-ari ng pendulum. Sabi niya, marami akong pinalaya at ginulong mga kaluluwa. Nakakatakot siya, Julian. Wala namang matanda dito sa kwarto ah. Ayan tuloy. Nagising si Jonas sa sigaw mo. Mukhang natatakot na naman siya. Kaya, mahal, huminahon ka muna. Hindi ako pwede magkamali. Nandito yung matanda. Nandito siya at parang gagawan niya ako ng masama. Odette, aalis muna ako. Pupunta lang ako sa presinto para tingnan ang update nila kay Joylene. Okay ka lang bang mag-isa dito sa shop mo? Oo, tanghali naman eh. Hindi naman siguro ako mumultuhin pag ganitong maliwanag pa. Babalik ako agad. Pupuntahan ko na rin tuloy si Jonas kina Glenda mamaya. O sige mahal, mag-iingat ka ha. Sana makita na namin si Joylene. Halos hindi ako makakain at makatulog dahil sa 2 araw na siyang nawawala. Sobrang nag-aalala na ako sa kanya. Ha? May kumakalos ko sa banda ron. Sino yan? May tao ba dyan? Ate! Ate, Odette! Joylene? Joylene, ikaw nga! Bakit talungko ka dyan sa sulok? Ano ginagawa mo ito? Hanap kami ng hanap sa'yo. Nandito ka lang pala. Halos mamatay ako sa pag-aalala. Ate, natatakot ako. Yakapin mo ako, ate. Baka bumalik yung masamang spirito. Natatakot ako. I'm sorry. Nadadamay kayo dahil sa akin. Joylene, bakit hawak mo yung pendulum? Saan mo nakuha yan? Bakit nasa'yo yan? Dahil nakuha ko na si Joylene. Nasa kapangyarihan ko ng kapatid mo. Hindi siya makakabalik hanggat hindi ka nagpapaubaya. Halika ito! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Papasakin mo sa katawan mo, Odette! Sa pamamagitan ng pendulum na ito, makukuha ko ang katawan mo! Makukuha ko, Odette! Hindi ako papayag! Papatayin muna kita bago mo magawa ang gusto mo! Hello, Glenda. Kumusta na? Hindi pa ako makalakad na maayos, Julian. Pero maayos na ako kahit papano. May itatanong lang sana ako, pinsan. Ano ba talaga nangyayari? Kamusta si Odette at si Joylene? Nandito ako sa bahay nila. Nagpapahinga sila ngayon. Nung bumalik ako sa shop nyo, nakita ko rin sina Odette at Joylene na parehong walang malay. Hindi ko na gusto ang mga nangyayari. Kaya maya-maya aalis ako para puntahan si Tata Emeng. Tata Emeng? Sinong Tata Emeng? Yung sikat na psychic? Si Odette na kilala rin kahit papaano bilang psychic, ipapapsychic mo? Okay ka lang ba, Julian? Wala nang ibang choice, Glenda. Nakakatakot na ang mga nangyayari. Biruin mo, hindi lang isang kaluluwa ng gugulot nakikita ni Odette. Marami. Baka ito ang karma sa mga ginagawa nating palabas noon. Marami tayong naistorbo mga kaluluwa. Matutulungan ba talaga ni Tata Emeng si Odette? Baka mamaya, peking psychic lang din si Tata Emeng lalo pang gumulo yung mga pangyayari. Wala namang mawawala kung susubukan natin. Hindi ako mapakali ng walang ginagawa eh. Hindi ko nahihintayin pa na may mapahamak uli sa atin. Kuya Julian, buti nandito ka na. Jonas? Bakit? Ano nangyari? Si Ate Joylene, biglang nanginig na naman ang katawan at parang may sumasanib na kung ano. Ang ginawa ni Ate Odette, nagkulong sila sa kwarto. Hanggang ngayon hindi pa sila lumalabas. Ayaw raw ni Ate Odette na madamay ako kaya sinara nila yung pinto. Odette! Buksan mo ang pinto! Mag-usap tayo! Tulungan natin pareho si Joylene! Buksan mo tong pinto! Kasalanan ko ang lahat ng to, Julian! Kaya akong dapat na umayos nito! Kayang-kaya ko to! Isa akong psychic! At gamit ang mahiwagang pendulum na to, tutulungan ko si Joylene na makawala sa nangyayari sa kanya ngayon!
Odette, makinig ka! Nakausap ko na si Tata Emeng. Naniniwala ka sa kakayahan niya, di ba? Tutulungan niya tayo! Hindi mo kailangan gawin to ng mag-isa. Tutulungan ka ni Tata Emeng. Tutulungan ka namin! Si Tata Emeng? Tutulungan niya tayo? Sigurado ka bang pupunta siya? Kailan siya pupunta rito? Noong naaksidente ang mga magulang namin, ginusto ko makausap ang mga kaluluwa nila. Si Tata Emeng ang pag-asa ko noon, pero hindi ako pinalad na maging isa sa mga kliyente niya. Sumama ang loob ko. At dahil din sa kanya, kaya ako naisipang magpanggap bilang isang psychic. Kunwari, nakakakita ko at nakakausap ng mga kaluluwa. Pero drama lang lahat ang ginagawa ko. Ginawa kong hanap buhay ang isang delikadong bagay na nagdala sa akin sa magulong sitwasyon ko ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Tinanggap mo ang mga pagkakamaling yon at bukas ka sa mga pagbabago. Sana nga lang matulungan ako ni Tata Emeng. Gusto kong matapos na mga kababalaghang nangyayari sa atin ngayon. Ate, may tao sa labas. Siguradong si Tata Emeng na yan. Dito na natin sa bahay ikwento sa kanyang lahat ng nangyari. Tapos, samahan natin siya sa shop mo mamaya para makita niya kung saan nagsimula ang lahat. Pagpasok ko pa lang dito sa spiritual room, naramdaman ko na agad ang presensya ng mga kaluluwang hindi matahimik dahil pinapunta sila rito ng labag sa kalooban nila. Odette, gusto kong makita ang laman ng kahong nasa lamesita. Doon ko nararamdaman ang mas malakas na puwersang narito sa lugar na ito. Tata Emeng, isang antigong pendulum ang laman ng kahong ito. Kaya lang, ang pendulum na sinasabi ko ay hindi ko na makita simula nung... Teka, paano nandito na uli sa kahon ng pendulum? Hindi ako makapaniwala na makikita ko ulit ang pendulum na yan. Bata pa ako nung mapabalita ang tungkol dito. Ito ay pag-aari ng isang magaling na psychic noong panahong yon. Ang psychic na yon ay nagkamaling mapakawala ng isang masamang nilalang. Noong tinawag niya yon, siya naman ang nakulong sa pendulum na ito. Ang dasal na nakaukit dito ay para sa pagpapalaya sa nakulong na mga kaluluwa at panggugulo rin sa iba pang mga kaluluwa. Kung ganon, maaaring gusto ng may-ari ng pendulum na yan na si Odette naman ang pumalit sa pwesto niya. Maaaring ganon na nga. Pero hindi natin malalaman kung hindi natin siya tatanungin. Yung matandang babae, siya ang nagbigay sa akin ng pendulum. Napapanaginipan ko rin siya at lagi rin siya nagpapakita sa akin. Malalaman natin ang kasagutan, Odette. Kung handa ka magtiwala sa akin, tatawagan ko ang kaluluwa ng may-ari ng pendulum na ito at tatanungin natin siya. Yun lang ang tanging paraan para matapos ang lahat ng mga kaguluhang nangyayari sa iyo. Payag po ako, Tata Emeng. Gagawin ko ang lahat para bumalik na sa ayos ang lahat. Gusto ko na tahimik na ang buhay para sa amin. Bago natin simulan ang ating gagawin, kailangan nating linisin ang ating isip at kaluluwa. Kailangan mag-focus tayo sa ating layunin at tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos na pinakamataas ang kapangyarihan, ako ay lumalapit sa iyo ng may pagmamahal at paggalang. Protektahan mo kaming naririto sa anumang panganib. Diyos ko, nandito na yata sila. Protektahan niyo po kami, Panginoon. Protektahan niyo kami. Hawak ko ngayon ang pendulum. Ang chain nito ay nakapalibot sa aking mga daliri. At hahayaan ko ang pendulum na nakasabit. Gusto kong tawagin ang kaluluwang nagmamay-ari ng pendulum na ito. Narito ka ba? Magparamdam ka kung nasa paligid ka! Diyos ko, gumagalaw mag-isa yung pendulum. Umuugoy-ugoy lang yun kanina. Ngayon, umiikot na at Tata Emeng, may nakikita akong anino sa gawing likuran mo. Tumataas to hanggang sa may kisame. Kung narito ka, nakikiusap ako. Sabihin mo sa akin kung sino ka
at kung ano ang sadya mo sa mga kasama ko. At... Oh, Odette? Ano nangyayari sa'yo? Nanginginig ang katawan mo. Tata Emeng, tulungan niyo. Hindi mo matutulungan si Odette dahil akin na ang katawan niya. Ganun din ang mga ligaw na kaluluwang nandito. Kaya hindi mo na ako mapipigilan. Wala ka nang magagawa. Sa ngalan ng ating Panginoon, ako ay taimtim na nananalangin. Hinihingi ko ang kanyang gabay upang pabalikin ang kaluluwang ito sa kanyang pinagmulan. Sabihin mo lang gusto mong sabihin. Pero hindi na ako babalik sa mundo ng kawalan. Hindi na! Ipararanas ko sa inyo ang mga paghihirap na naranasan ko roon. Inuulit ko! Sa ngalan ng makapangyarihang Diyos na may pinakamataas na kapangyarihan sa lahat, ako sana ay bigyan mo ng pahintulot na paalisin ang kaluluwang mapagiganti na nagdudulot ng problema at paghihirap sa amin! Tulungan niyo akong mapatahimik ang kaluluwa nila! Hindi ko ito magagawa ng mag-isa, Odette! Tulungan mo ako! Tulungan mo ang sarili mo! Naririnig mo ba ako, Odette? Naririnig mo ba ako? Nasaan ako? Bakit sobrang dilim? Ang natatandaan ko na lang kanina habang nagdadasal si Tata Emeng, nakakita ako ng isang anino. Kakaibang anino na bigla na lamang pumasok sa bibig ko at sinabihan ako ng aninong yun na sabi ni Tata Emeng ay isang kaluluwang mapaghiganti. Pumasok sa katawan ko ang kaluluwang yun. Anong gagawin ko? Dahil sa kahinaan ko, ako ang napili ng mapaghiganting kaluluwa. Gusto niyang makalaya sa pagkakakulong niya sa loob ng pendulum at angkinin ng katawang lupa ko. Ginawa kong biro ang pagtawag sa mga kaluluwa, kaya ngayon ako naman ang pinaglalaroan nila. Hindi ko sinasadyang paglaruan sila. Hindi dapat ako nakialam sa mga bagay na wala akong alam. Huli na ba ang lahat? Makakalaya pa ba ako? Makakaalis pa ba ako sa kadilimang ito? Odette, tulungan mo ako. Tulungan mo ang sarili mo. Naririnig mo ba ako, Odette? Naririnig mo ba ako? Tata Emeng! Opo! Naririnig kita! Tulungan mo ako, Tata Emeng! Magdasal ka, Odette. Tumawag ka sa ating Diyos at hingi ng kanyang kapatawaran. Yun lamang ang tanging paraan. Gawin mo ito ng taos-puso. Gawin mo na, Odette! Gawin mo na agad! Opo, Tata Emeng! Gagawin ko na! O Diyos kong nasa kalangitan, taos-puso ako nagsisisi sa kamaliang nagawa ko. Hinihiling ko na sana'y pagkalooban mo ako ng kapatawaran at bigyan mo ako ng pagkakataong makapagbayad sa aking mga pagkukulang. Idinadalangin ko rin po ang mga kaluluwa na aking nasaktan at nagulo habang nananahimik sila. Bigyan mo sila ng kapanatagan, O Diyos ko. Sa ngalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sana'y maging mapayapa na ang mga kaluluwa. Bakit hinihilat ang liwanag ng katawang ito? Mainit ang pakiramdam ko at parang puno na ng kapanatagan. Nakarinig ako ng mga kalabog. Hindi na ako nakatiis kaya pumasok na ako rito, Tata Emeng. Bakit walang mali si Odette? Ano nangyari sa kanya? Tapos na, Julian. Nakalaya na halos may 20 kaluluwang gumagala rito. Dininig ng Diyos ang aming mga panalangin. Nakabalik na ang mga kaluluwa sa lugar kung saan sila nararapat. Julian, Tata Emeng, aray, ang sakit ng ulo ko. Odette, tapos ng problema. Nakaalis na mga ligaw na kaluluwang hindi mo sinasadyang tawagin dito. Napabalik na sila ni Tata Emeng sa mundo ng mga yumao. Ha? Anong ibig mo sabihin, Julian? Ang taos-pusong pananalangin ni Odette ang nagligtas. Hindi lang sa aming dalawa, kundi sa maraming kaluluwang natrap dito. Mukhang may kakayahan talaga si Odette na maging isang psychic. Pero hindi lamang niya alam kung paano yun gamitin ng tama. Pero yung matandang babae, nasa na siya? Ang matandang babae ay nagpanggap lang upang guluhin ka. Isa siyang kaluluwang mapaghiganti.
Sa ngayon, nalinis na ng Diyos ang kanyang kaluluwa at nakahanap na siya ng kapayapaan. Ano pong mangyayari sa pendulum? Itong pendulum, wala nang kasamaang bumabalot dito. Kaya't maaari mo pa rin itong gamitin para sa pagtawag ng mga kaluluwa sa tuwing gusto mong tumulong sa mga nangangailangan. Paano si Joylene? Si Glenda, maayos na. Huwag mo silang alalahanin. Babalik na sila sa normal nilang buhay. Lahat ng tinangkang gawing biktima ng mapaghiganting kaluluwa ay ligtas na. Alam ko na ngayon ang kapangyarihan ng pendulum. Yan ay nararapat na gamitin ng isang katulad mo, Tata Emeng. Pero higit sa lahat, natutuhan kong ang mundo ng mga patay ay isang hiwalay na dimensyon na hindi dapat pakialaman ng mga buhay. Ito ang limitasyon na aking igagalang at laging iisipin. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.